Si Joan ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Bicol. Doon siya nasanay sa simpleng pamumuhay, gising ng maaga upang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke at sa pag-aalaga ng mga nakababatang kapatid. Ngunit habang lumalaki siya, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kahirapan. Ang tatay niya ay matagal nang wala at ang alam lang ni Joan ay iniwan sila nito noong bata pa siya, kaya't kinailangan niyang magsumikap kasama ng ina upang mabuhay. Nang makatapos siya ng high school, wala na silang pera para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila, umaasang makakahanap ng trabaho para matulungan ang pamilya at maipagpatuloy balang araw ang kanyang pag-aaral. Sa unang pagkakataon na sumakay siya ng bus papuntang siyudad, dala-dala niya ang isang maliit na bag na may ilang pares ng damit, kaunting baon at malaking pangarap. Habang pinagmamasdan niya ang malalaking gusali sa kalunsuran, dama niya ang kaba at pananabik. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran, pero isa lang ang malinaw sa kanya: kailangan niyang magtagumpay. Pagdating niya sa Maynila, pansamantala siyang tumuloy sa boarding house na nirerekomenda ng kapitbahay nilang na una nang nakipagsapalaran doon. Doon nagsimula ang kanyang pakikibaka. Naglakad siya sa iba't ibang kanto, nag-apply sa iba't ibang trabaho hanggang sa natanggap siya bilang service crew sa isang sikat na fast food chain, Jollibee. Bagamat hindi malaki ang sahod, sapat na ito para makapadala siya ng kaunting pera sa pamilya at may matira pa para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Unang araw pa lang niya sa trabaho ay ramdam na niya ang hirap. Mabilis ang takbo ng oras, kaliwat kanan ang order ng mga customer, at halos hindi siya makahinga sa dami ng gawain. Maraming beses siyang nagkamali, maling ibinigay na sukli, maling iniabot na order, at minsan ay natapunan pa ng soft drinks ang tray ng isang customer. Ngunit sa bawat pagkakamali, agad siyang humihingi ng paumanhin at pilit na natututo. Marami sa mga kasamahan niya ay nakitaan siya ng sipag at kababaang loob. May mga senior crew na tinutulungan siyang matutunan ang tamang proseso. Kapag natapos na ang oras ng kanyang duty, minsan ay tumatagal pa siya para mag-practice ng tamang pagbibilang ng order o pag-aayos ng counter. Sa bawat pag-uwi niya sa boarding house, bagamat pagod at madalas ay masakit ang paa, may ngiti pa rin sa kanyang labi dahil alam niyang kahit papaano may naibibigay siya sa kanyang pamilya. Ngunit hindi lahat ng kasama niya ay naging mabuti ang tingin sa kanya. Ang supervisor nilang si Sean, isang binatang nasa late 20s, ay hindi siya kinagigiliwan. Si Sean ay kilalang mahigpit at palautos. Sa halip na tulungan siya, madalas ay binibigyan siya nito ng mga masasakit na salita. Minsan sa gitna ng abalang shift, sinabihan siya ni Sean ng, "Probinsyana ka lang, kaya wala kang alam. Dito sa siyudad, dapat mabilis at matalino ka." Niyuko na lang ni John ang kanyang ulo at tiniis ang pangungutya. Alam niyang kailangan niya ang trabaho, kaya pinili niyang huwag sumagot. Hindi biro ang mga unang buwan niya bilang crew. Madalas ay natutulog siya ng pagod na pagod, halos wala ng oras para sa sarili. Ngunit bawat oras ng hirap ay lagi niyang naaalala ang mukha ng kanyang ina at mga kapatid sa probinsya. Sa tuwing nakakatanggap siya ng tawag mula sa kanila at naririnig niyang kahit paano ay gumagaan ang buhay nila dahil sa perang na ipapadala niya, parang nagiging magaan ang bigat ng kanyang kalooban. Dahan-dahang nasanay si John sa mabilis na mundo ng fast food. Natutunan niyang maging mas alerto, mas mabilis at mas maayos sa kanyang trabaho. May mga customer na napapangiti niya dahil sa kanyang magalang na pagbati at tapat na serbisyo. Minsan, may matandang customer na nahirapang magdala ng tray, kaya agad siyang tumulong kahit hindi iyon bahagi ng kanyang duty. Ang simpleng gawaing iyon ay pinuri ng matanda
at sinabing, "Ang bait mo, iha, sana dumami pa ang katulad mo." Mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas kay Joan para magpatuloy. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatili pa ring mahigpit si Sean. Kapag may kaunting pagkakamali si Joan, agad siyang pinapagalitan nito, kadalasan ay sa harap ng ibang empleyado at customer. Kahit paminsan ay hindi naman ganong kalaki ang pagkukulang niya, pinalalaki ni Sean ang sitwasyon na para bang wala siyang ginawang tama. Maraming kasamahan ni John ang nakakapansin dito at naaawa sa kanya. Ngunit natatakot silang magsalita laban sa kanilang supervisor. Dumating ang isang araw na mas lalo niyang napatunayan sa sarili na tama ang kanyang piniling daan. Sa kabila ng hirap at pagod, habang nakaupo siya sa maliit na kama sa kanyang inuupahang kwarto, nagbukas siya ng sobre mula sa kanyang ina. Doon nakasulat ang pasasalamat nito dahil sa perang ipinadala niya. Nagawa nilang mabayaran ang utang sa pindahan at may natira pang pambili ng gamot ng kanyang kapatid. Mula sa simpleng sulat na iyon, muling nabuhayan ng loob si John. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin niya sa syudad. Hindi niya pa alam ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya. Lalo na ang mas matitinding kahihiyan at hamon mula sa kanyang supervisor. Ngunit isa lang ang malinaw kay John. Handa niyang pagdaanan ang lahat para sa pamilya at para patunayan na kahit probinsyana siya, kaya niyang magsumikap at makipagsabayan sa siyudad. At sa ilalim ng mga ilaw ng siyudad, dala niya ang lakas ng kanyang pangarap at ang tiwala sa sarili na balang araw makikita rin ng lahat ang kanyang tunay na halaga. Mabilis lumipas ang mga buwan at unti-unting nasanay si John sa takbo ng buhay crew sa fast food. Alam na niya ang bawat proseso, mula sa pagtanggap ng order hanggang sa paglilinis ng dining area. Mas nagiging komportable na siya sa pakikisalamuha sa mga customer at natututo na ring makibagay sa mga kasamahan niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga natutunang kasanayan, hindi pa rin nawawala ang anino ni Sean, ang kanilang supervisor, na laging nakaabang sa bawat pagkilos niya. Si Sean ay kilala sa kanilang branch bilang istrikto at palautos. Sa unang tingin, maayos at profesional siya. Pero sa mga empleyado, lalo na sa mga baguhan, ibang mukha ang ipinapakita nito. Madalas siyang mayabang, parang laging may hinahanap na mali sa mga kilos ng iba. Hindi lang si Joan ang nakaranas ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Ngunit tila ba mas madalas nitong puntiryahin ang probinsyana. Siguro dahil nakikita niyang tahimik ito at hindi marunong sumagot. Isang araw, habang abala si John sa pagbibilang ng order para sa isang pamilya na may kasamang maliliit na bata, biglang sumingit si Sean sa harapan ng counter. Pinuna niya agad ang kabagalan ni John sa pagbibigay ng order. Malakas ang boses nito kaya't napalingon ang ilang customer. "Ang bagal mo namang kumilos, John. Dapat marunong ka ng sumabay. Ilang buwan ka na rito. Hindi porket galing kang probinsya, maiintindihan ka ng lahat." Sabay kalabit sa balikat ni John. Napayuko si John, ramdam ang pamumula ng kanyang pisngi sa hiya. Nakita ng mga bata ang eksena at nagtaka sila kung bakit ganoon kaingay ang supervisor. Ang mga magulang naman ay nagkatinginan, halatang naiinis sa inasal ni Sean. Hindi na lang nagsalita si John at itinuloy ang kanyang trabaho. Nang matapos ang shift, lumapit sa kanya ang isa sa mga kasamahan niyang matagal na sa fast food. Sinabi nito, "Huwag mong damdamin ang mga sinasabi ni Sean. Ganyan na talaga siya, palaging naghahanap ng masisisi." Ngunit sa loob ni John, ramdam niyang hindi patas ang trato sa kanya. Alam niyang hindi siya perpekto, pero alam din niyang hindi siya dapat maliitin sa harap ng ibang tao. Hindi niya lang alam kung paano ipagtatanggol ang sarili nang hindi mawawala ang kanyang trabaho. Kaya pinili niyang manahimik. Habang tumatagal,
Mas napapansin na ng ibang crew ang sipag ni John. Kapag may kasamahan silang nahihirapan, siya agad ang unang nag-aalok ng tulong. May pagkakataon pa na tumulong siya sa pag-aayos ng dining area, hindi iyon bahagi ng kanyang duty sa oras na iyon. Dahil dito, marami sa kanila ang humanga at nagkaroon ng respeto sa kanya. Ngunit hindi ito sapat para mabago ang pagtingin ni Sean. Para sa kanya, isa pa rin si John sa pinakamahinang kawani. Isang gabi, matapos ang closing shift, naiwan si John at si Sean sa likod habang inaayos ang mga gamit. Tahimik na nagliligpit si John nang biglang magsalita si Sean. Alam mo John, hindi ka tatagal dito kung hindi ka magbabago. Probinsyana ka, oo, pero hindi excuse ang pinagmulan mo para maging mabagal at mahina. Tumingin ito sa kanya na para bang hinahamon. Kung gusto mong umangat dito, kailangan mong patunayan na hindi ka lang basta galing sa baryo. Pinili pa rin ni John ang huwag magsalita. Ngunit sa puso niya, mas lumalakas ang determinasyong patunayan sa lahat na kaya niyang makipagsabayan. Ayaw niyang maniwala na ang pagiging probinsyana ay hadlang para makamit ang tagumpay. Habang patuloy ang kanyang pakikibaka, may mga customer na nagsisimulang mapansin ang kabutihang asal ni John. Isang beses, may matandang babae na nahirapan sa pagdala ng tray ng pagkain. Agad itong tinulungan ni John at inihatid hanggang sa mesa. Ngumiti ang matanda at sinabing, "Salamat iha, napakabuti mong bata." Ang simpleng papuri na iyon ay parang gantimpala na para kay John. Sa tuwing makakatanggap siya ng ganitong mga salita, nakukuha niyang kalimutan pansamantala ang masasakit na salita ng kanyang supervisor. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mahigpit si Sean. Sa tingin ng ibang crew, may kakaibang puot ito kay John. Marahil dahil nakikita niyang kahit anong gawin niya para maliitin ito, hindi natitinag ang dalaga. Hindi ito lumalaban pero hindi rin ito sumusuko. At ang ganitong klase ng katahimikan ay nakapagpapahiya kay Sean mismo sa harap ng mga tao. Sa loob ng fast food branch, nagsisimula ng kumalat ang bulungan. Ang iba sa mga empleyado ay nagsasabing hindi na tama ang ginagawa ni Sean kay John. May ilan ding nagkukuwento na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit ganoon ang trato nito. Ngunit si John, nanatiling nakatuon sa kanyang trabaho. Ang tanging nasa isip niya ay makapagpadala ng pera sa pamilya at manatili sa trabaho. Hindi alam ni John, papalapit ng araw kung kailan masusubok ang kanyang lakas ng loob at pagpapasensya. Ang mga pang-aalipusta ni Sean ay darating sa puntong hindi na niya kayang itago sa likod ng kanyang mga ngiti. At sa oras na iyon, may isang taong hindi inaasahan ang biglang darating at magbabago ng takbo ng lahat ng bagay. Sa ngayon, tinitiis muna ni John ang bawat hamon. Pinili niyang magpakatatag, umaasang darating din ang panahon na makikita ng lahat ang kanyang tunay na halaga at mararamdaman din ng supervisor niyang si Sean na mali ang lahat ng kanyang ginawa. Sa simpleng araw-araw na pagpasok niya, dala niya ang bigat ng kahapon at ang pag-asa ng bukas, handang patuloy na makibaka para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at para sa kanyang sariling dangal. Mabilis dumating ang mga sumunod na linggo at lalo pang nakilala si John ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sa bawat araw, mas nakikita nila kung gaano siyang kasipag at kabait sa pakikitungo sa mga customer at pati na rin sa kanila. Kung may bagong empleyadong nahihirapan, siya agad ang gumagabay. Kung may matandang customer na hirap umupo o magdala ng tray, kusa siyang lumalapit at tumutulong. Kung may batang umiiyak dahil nagkamali ng order, siya mismo ang humihingi ng tawad at agad na inaayos ang pagkukulang. Unti-unti, nagsimulang bumalik ang ngiti ng ilang customer na madalas na bumabalik dahil sa kanyang pagiging magalang at maasikaso. Hindi ito nakalampas sa mata ng ibang crew. Marami sa kanila ang nagkakagusto sa presensya ni John dahil gumagaan ang trabaho kapag siya ang kasama.
Sa tuwing may rush hour at sabay-sabay ang order ng mga tao, nagiging kalmado pa rin siya at hindi nagpapanik. At kahit pagod na pagod, hindi siya nagrereklamo. Sa halip, nakangiti pa rin siyang bumabati sa mga tao. Isang beses, dumating ang isang grupo ng mga estudyanteng galing eskwela. Maingay sila at halos sabay-sabay umorder. Napansin ng isang kasama ni Joan na nagkakagulo na sa pagkuha ng order, kaya tinulungan niya ang kasama at siya mismo ang nag-ayos ng pila. Nang nakuha nila ang tamang pagkain, natuwa ang mga estudyante at sabay-sabay na nagpasalamat. Isa sa kanila ang nagsabi, "Ate, ang bait mo po, sana ikaw lagi ang nagse-serve sa amin." Napangiti si John at nagpasalamat din. Ang ganitong mga simpleng salita ay nagiging lakas niya para ipagpatuloy ang araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, hindi pa rin nawawala ang mahigpit na mga mata ni Sean. Sa halip na mapansin ang mabuting asal ni John, mas lalo pa itong naghahanap ng kapintasan. Kapag nakikita niyang pinupuri si John ng mga customer, parang mas lalo siyang naiinis. Madalas niyang sabihing, hindi sapat ang pagiging mabait. Dito, bilis at galing ang kailangan. Kahit anong pagsisikap ni John, tila ba walang nakikitang tama si Sean. Isang gabi, matapos ang closing shift, nakatanggap si John ng mensahe mula sa kanyang ina. Nakasaad doon ang pasasalamat dahil sa perang ipinadala niya. Dahil doon, nakabili sila ng mga gamit para sa kapatid niyang nag-aaral. Naramdaman ni John ang matinding tuwa at kahit papaano'y napapawi ang lahat ng pagod niya sa trabaho. Lumipas pa ang ilang araw, mas lumalim ang pagtingin ng mga kasamahan niya sa kanya. Isa sa mga senior crew ang minsang nagsabi, "Alam mo John, kakaiba ka. Hindi lahat ng baguhan kayang magsakripisyo ng ganyan. Marami na akong nakitang dumaan dito, pero karamihan mabilis sumuko." Napangiti lang si John at sinabing, "Kailangan kong magtiis, hindi para sa akin lang, kundi para sa pamilya ko. Kahit mahirap, gagawin ko." Naging bukang bibig na rin ng ilang customer ang pangalan ni John. May mga pagkakataong bumabalik sila at tinatanong kung siya ang nasa counter o dining area. Ang ilan ay nagiiwan pa ng maliit na tip kahit hindi ito hinihingi, tanda ng kanilang pasasalamat. Ngunit sa halip na ikatuwa ng supervisor, mas lalo itong ikinainis ni Sean. Sa isip niya, bakit mas pinapansin ang isang baguhang probinsyana kaysa sa kanya na matagal nang nagtatrabaho? Dumating ang isang pagkakataon na mas naging lantad ang galing at kabutihan ni John. Isang batang babae ang nadapa sa loob ng fast food at natapon ang hawak na pagkain. Halos maiyak ang bata dahil sa hiya at gutom. Walang pag-aalinlangan, agad lumapit si John. Inalalayan ang bata at pinalitan ng bagong pagkain kahit hindi ito kasama sa tamang proseso. Nakita iyon ng mga customer at nagsimulang pumalakpak ang ilan, na ikinatuwa rin ng bata at ng kanyang mga magulang. Ngunit nang makita ni Sean, imbes na purihin si John, tinawag niya ito sa gilid at sinabihang mali ang ginawa niya dahil lumampas daw ito sa protocol. Tahimik lang si John at tinanggap ang sermon, ngunit alam ng lahat na tama ang kanyang ginawa. Mas lalong lumalim ang paghanga ng mga tao kay John. Marami sa mga kasamahan niya ang nagsasabing hindi na dapat siya tinatrato ng ganoon kababa ni Sean. Ngunit sa halip na magsumbong, pinili ni John na manahimik. Alam niyang balang araw, may darating na tamang pagkakataon para mapatunayan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa mga panahong iyon, lalong tumitibay ang loob ni John. Ang bawat apuri ng customer, ang bawat ngiti ng kasamahan, at ang bawat mensahe ng pasasalamat mula sa kanyang pamilya ay nagsilbing pader laban sa mga insultong ibinabato sa kanya ni Sean. Alam niyang hindi madaling daan ang tinatahak niya, ngunit naniniwala siyang sa bawat araw na siya'y nagtitiis, mas nagiging matatag ang kanyang pagkatao. At sa gitna ng lahat ng ito,
Hindi niya alam na malapit nang dumating ang araw na lubos na magbabago sa kanyang buhay. Ang araw na ipapakita ng kapalaran na ang lahat ng kanyang pagtitiyaga at kabutihan ay may katumbas na gantimpala. Ngunit kasabay nito, darating din ang matinding pagsubok kung saan muling ilalantad siya sa harap ng kahihiyan, ngunit hindi na siya mag-iisa. Sapagkat may isang taong matagal nang nagmamasid sa kanya at sa tamang oras ipaparamdam nito ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Isang abalang araw sa fast food ang nagbukas ng bagong yugto sa pakikipagsapalaran ni John. Weekend noon at dagsa ang mga tao sa loob ng branch. May mga pamilya, estudyante at ilang manggagawa na sabay-sabay na nagpunta para kumain. Ang pila ay humahaba at halos hindi na magkasya ang mga tao sa dining area. Abala ang bawat crew sa kanilang gawain at kabilang si John sa mga nasa counter na tumatanggap ng order. Kahit mabilis ang takbo ng oras at sunod-sunod ang mga customer, kalmado pa rin siya at maayos ang pakikitungo. Habang nakapila ang isang grupo ng customer, may nangyaring kaunting aberya. Nawala sa tamang tray ang isang order ng burger steak at fries, dahilan para maantala ang susunod na transaksyon. Agad naman itong tinugunan ni John at ipinaliwanag sa customer ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya matapos, narinig na niya ang malakas na boses ni Sean na papalapit. "Ano ba John? Ang bagal-bagal mo na nga. Mali pa ang gawa mo." Sigaw nito na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Napatingin ang mga tao sa counter. Ang ilan ay nagulat sa sobrang lakas ng tono ni Sean, habang ang iba naman ay halaang nainis dahil hindi ka nais-nais na makita ang supervisor na pinapagalitan ang isa sa mga crew sa harap ng lahat. Nanginginig ang kamay ni John habang inaayos ang tray, pero pinilit niyang maging kalmado. Humingi siya ng paumanhin sa customer at maayos na naibigay ang order. Ngunit hindi pa doon natapos si Sean. Lumapit siya kay John at halos isigaw ang mga salipang, "Probinsyana ka lang kasi, wala kang alam. Kung hindi ka natututo, baka hindi ka magtagal dito." Namula ang mukha ni John sa sobrang hiya. Ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. May ilan na naawa, may iba na nagbulungan. Ang ilang customer ay halatang nagalit sa kawalang galang ni Sean pero walang nagsalita. Ang mga kasamahan ni John ay natigilan din, wala ring nakialam dahil alam nilang may kapangyarihan ang supervisor sa kanilang trabaho. Hindi agad nakapagsalita si John. Sa loob niya, parang bumagsak ang mundo. Ginusto niyang tumakbo at umiwas, ngunit pinili niyang manatili. Tahimik niyang tinapos ang shift habang kinikimkim ang sakit ng mga salitang narinig. Ang mga mata niya ay namumugto na, pero pinipilit niyang huwag lumuha sa harap ng lahat. Para kay Joan, mas mahirap ang kahihiyan kaysa sa pagod. Sa loob ng dining area, nagpatuloy ang bulungan ng mga customer. Ang ilan ay nag-record ng video ng nangyari. Ang iba namay napailing at nagsabing hindi tama ang ginawa ng supervisor. May matandang lalaki pa na narinig ng mga crew na nagsabi, hindi ganyan dapat ang pakikitungo sa empleyado, lalo na kung nagsusumikap naman. Ngunit walang lumapit para ipagtanggol si Joan. Nang matapos ang abalang oras, nagpatuloy ang trabaho ng lahat, ngunit naiwan ang bigat sa dibdib ni Joan. Sa stockroom habang nag-aayos ng gamit, halos hindi niya mapigilan ang luha. Pumasok ang isa niyang kaibigan sa trabaho at tahimik na nag-abot ng tubig. "Huwag mong damdamin, John. Alam naming lahat na hindi tama ang ginawa ni Sean. Pero alam mo na, wala tayong magawa. Ganyan na siya mula pa noon." Tumango lang si John at pinahid ang kanyang mga luha. Sa isip niya, paano kaya kung araw-araw na lang ganito? Hanggang kailan siya makakatiis? Samantala, hindi pa rin mapakali ang ibang crew at customer na nakasaksi. Ang ilan ay nagsabi na dapat ay i-report na sa HR ang asal ni Sean. Pero ang takot ay mas malakas pa rin kaysa sa kanilang tapang. Si Sean, na tila walang nakikitang mali, nagpatuloy lang sa kanyang trabaho na para bang wala siyang ginawa. Kinagabihan, habang pauwi si John, sumakay siya ng jeep na puno ng mga taong pagod galing trabaho.
Sa loob, hindi niya maiwasang mapaluha ng tahimik. Inalala niya ang mukha ng kanyang ina at mga kapatid. Iniisip niya kung paano niya sila matutulungan kung mawawalan siya ng trabaho. Kaya kahit gaano kasakit ang mga salitang narinig niya, pinangako niya sa sarili na hindi siya susuko. Hindi alam ni Joan, ang eksenang iyon na nagdulot sa kanya ng matinding hiya ay isa palang simula ng mas malaking pagbabago. Ang mga taong nakasaksi, lalo na ang mga customer, ay hindi tuluyang mananahimik. Ang ilang crew na matagal nang nakakaramdam ng takot kay Sean ay unti-unting mag-iisip na oras na para magsalita. At higit sa lahat, malapit nang dumating ang isang tao na hindi niya inasahan. Isang taong may malaking papel sa kanyang buhay at magbibigay ng hustisya sa lahat ng kanyang tiniis. Sa mga oras na iyon, pinili ni Joan ang manatiling matatag. Ang bawat hapni at hiya ay tinuring niyang pagsubok na dapat niyang lampasan. Sapagkat sa kanyang puso, alam niyang ang totoo niyang halaga ay hindi kailanman masusukat ng mga salitang puno ng pangmamaliit. Darating ang araw na makikita ng lahat ang kanyang pinagmulan at ang kanyang tunay na dignidad, at ang mga tulad ni Sean ay mapipilitang harapin ang katotohanang hindi nila kayang burahin. Kinabukasan tila walang nangyari para kay Sean. Tulad ng dati, nakatayo siya sa likod ng counter. Mahigpit ang tingin sa bawat kilos ng kanyang mga crew. Ngunit para kay Joan, hindi niya malilimutan ang kahihiyang dinanas niya noong nakaraang araw. Habang hawak niya ang tray at nakangiti sa mga customer, sa loob niya ay may kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya sanay na insultuhin sa harap ng maraming tao, at pakiramdam niya ay unti-unti nang nauubos ang kanyang tapang. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang pumasok at gampanan ang kanyang tungkulin. Sa oras na iyon, sadyang abala ang branch. Sunod-sunod ang mga order at halos hindi na makagalaw ng maayos ang mga crew. Si John ay nakatalaga ulit sa counter. Habang inaasikaso niya ang order ng isang pamilya, muling lumapit si Sean at sumilip sa tray na hawak niya. Isang maliit na pagkukulang lamang ang napansin nito. Hindi pa nailagay ang extra spoon na hinihingi ng customer. Pero imbes na tahimik na ipaalala, muling nilakasan ni Sean ang kanyang boses. Ano na naman yan, Joan? Simpleng kutsara lang nakakaligtaan mo pa? Hindi ka ba natututo? Ang bagal mo na, palpak ka pa. Uli na namang napalingon ang mga tao sa dining area. Ang ibang customer ay muling nagtaka kung bakit ganoon na lamang ang galit ng supervisor sa isang simpleng pagkukulang. Nakita nila kung paano halos manliit si John sa harap ng lahat. Pinilit ni John na ngumiti sa pamilya at agad na nag-abot ng kutsara. Ngunit ramdam ng lahat na halos mangiyak-ngiyak na siya. Sa kanyang dibdib, parang may batong mabigat na pumipiga sa kanyang lakas. Sa oras na iyon, may isang lalaking dumating. Nakabarong Tagalog siya, halatang may edad na, at may kasama pang driver na nakasuot ng simpleng polo. Tahimik siyang pumasok sa branch at naupo sa gilid, tila nagmamasid. Hindi siya agad nakilala ng mga tao, pero halata sa kanyang tindig at presensya na isa siyang taong may bigat at respeto. Habang tinitingnan niya ang buong lugar, napako ang kanyang mga mata kay John na nooy hawak ang tray at pinapagalitan ni Sean. Paulit-ulit na lang ba, John? Hindi ka talaga tatagal dito. Probinsyana ka lang kasi. Kung hindi mo kaya makisabay, umalis ka na lang. Matalim ang boses ni Sean at halos dumagundong sa buong lugar. Napatigil si John at sa mga sandaling iyon, hindi na niya alam kung paano tatayo ng matatag. Sa gilid, napansin ng matandang lalaki ang bawat pangyayari. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumapit sa counter. Ang mga customer ay napatingin sa kanya at ang mga empleyado na may nagtaka kung sino siya. Paglapit niya, nakita niyang halos tumulo na ang luha ni John. Tinapik niya ito sa balikat at marahang nagsabi, "Anath, tama na. Huwag mo nang tiisin yan."
Biglang natahimik ang lahat. Ang mga customer at crew ay nagtaka kung bakit tinawag ng matanda na anak si John. Halos matulala si Sean at hindi makagalaw. Anak? Pautal nitong tanong habang nakatingin sa dalawa. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa lahat ng tao sa paligid. Oo, anak ko si John. Ako si Samuel Cortez. Pagbanggit niya ng kanyang pangalan, muling umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong fast food. Halos lahat ay nagulat dahil ang pangalan ni Samuel Cortez ay kilalang-kilala sa industriya. Isa siya sa pinakamalalaking negosyante at CEO ng isa sa mga pinakamayamang kumpanya sa bansa. Ang ibang customer ay halos hindi makapaniwala na nasa harap nila ang isang kilalang bilyonaryo. Si Sean ay namutla, hindi makapingin ng diretsyo. Kanina lang ay mayabang pa siyang nagpapahiya sa isang simpleng crew. Ngunit ngayon ay natuklasan niyang anak pala ito ng isang makapangyarihan at iginagalang na tao. Nanlaki ang mga mata niya at halos mawalan siya ng ulirat sa kaba. Tahimik na nakatingin si John kay Samuel, halatang hindi niya inasahan ang biglaang pagsulpot ng kanyang ama. Matagal na niyang hindi nakikita ito at sa kanyang puso may halong lungkot at pagkabigla. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat. Lalo na't sa harap ng maraming tao, nangyari ang pagbubunyag ng kanilang koneksyon. Ang mga customer at crew ay nagkagulo, hindi malaman kung ano ang gagawin. Ang iba ay naglabas ng cellphone at kinunan ng video ang pangyayari. Ang ilan ay napabulong. Tatay pala ng crew ang isang bilyonaryo? Hindi ko akalain. Habang ang iba naman ay nagsimulang maawa kay John, iniisip kung gaano kabigat para sa kanya ang lahat ng kahihiyang tiniis niya sa kamay ng kanyang supervisor. Sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Samuel. Wala kang karapatang maliitin ang anak ko o kahit sino man dito. Ang pagtrato mo sa kanya ay sobra at hindi ako mananahimik. Halos manginig ang boses niya sa galit at lalo lamang nanginig si Sean na hindi makapagsalita. Doon na nangsimula ang totoong pagkakagulo sa fast food. Ang mga empleyado ay lumapit, ang manager ng branch ay nagmamadaling humingi ng paumanhin, at si Sean ay halos mawalan ng malay sa kaba at hiya. Si John naman ay nakatayo lang, naguguluhan, ngunit sa kanyang puso nagsimulang mabuo ang tanong kung bakit ngayon lang lumitaw ang kanyang ama. Sa araw na iyon, nasaksihan ng lahat hindi lamang ang pagkakabunyag ng lihim ng buhay ni John, kundi pati na rin ang pagkawasak ng kayabangan ng isang supervisor na matagal nang nang-api. Ang eksenang iyon ang magsisilbing mitsa ng mas malaking pagbabago sa kanyang kapalaran at sa buong lugar na minsan niyang pinagtatrabahuhan. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag ni Samuel Cortez, nanatiling katahimikan ang bumalot sa buong fast food. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay John na tila hindi makapaniwala sa narinig. Maging siya mismo ay natulala at hindi agad alam kung paano tatanggapin ang mga pangyayari. Hindi niya inasahan na sa mismong lugar kung saan siya paulit-ulit na pinapahiya ay doon pa malalaman ng lahat ang tunay niyang pinagmulan. Si Sean naman ay namutla, pawis na pawis at halos hindi makagalaw. Ang mga salitang binitiwan ni Samuel ay parang matalim na kutsilyo na tumarak sa kanyang dibdib. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang isang maling hakbang laban kay John ay naging sanghi ng kanyang pagkakalugmok sa harap ng mga kustumer, mga kasamahan, at higit sa lahat ng mismong anak ng isang kilalang bilyonaryo. Ang manager ng branch ay nagmamadaling lumapit at humingi ng paumanhin kay Samuel. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit ang ganitong insidente. Ngunit hindi sumagot si Samuel at nakatutok lamang ang tingin kay Sean.
mabigat ang boses ni Samuel nang muling magsalita. Ang isang supervisor ay dapat nagiging haligi ng respeto at tulong sa kanyang mga tauhan, hindi instrumento ng pang-aapi. Hindi lang ito tungkol kay John. Kung nagagawa mong ipahiya siya, ibig sabihin ay kaya mo ring gawin ito sa iba. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa buong lugar at nagbigay ng kaba sa lahat ng nakarinig. Hindi alam ni Sean kung saan ibabaling ang kanyang mga mata. "Sir, pasensya na po. Hindi ko alam na anak ninyo siya. Hindi ko po sinadya." Ngunit agad siyang pinutol ni Samuel. Hindi mo kailangang malaman kung sino siya para tratuhin siya ng tama. Ang respeto ay hindi ibinabase sa apelyido o sa estado sa buhay. Kahit sino pa man siya, walang karapatan ang isang tulad mo na ipahiya at yurakan ang dignidad ng iba. Muling nagbulungan ang mga tao. Marami sa mga customer ang sumang-ayon sa sinabi ni Samuel. Ang ilan ay nagbigay ng mahinang palakpak bilang tanda ng suporta. Ang mga crew naman ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Sa wakas, may nagsalita na para sa kanila. Isang taong hindi kayang takutin ng supervisor. Samantala, si John ay nakaramdam ng halo-halong emosyon. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng ginhawa dahil may taong nagtanggol sa kanya. Ngunit may bahagi ring naguguluhan. Hindi niya inaasahan na sa harap ng lahat ay kikilalanin siya ni Samuel bilang anak. Matagal na niyang itinago ang kanyang tunay na pinagmulan dahil naniniwala siyang dapat magsumikap siya sa sariling paraan. Kaya't habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, may mga tanong na unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Bakit na yun ka lang dumating? Mahina niyang tanong na halos pabulong lamang. Ngunit dinig na dinig ni Samuel. Napatigil ito at tumingin sa kanya ng diretsyo. Dahil ngayon ko nakita kung gaano ka katatag, hindi ako narito para baguhin ang pinili mong landas, kundi para ipaalam sa lahat kung sino ka at kung gaano kita ipinagmamalaki. Lalo pang nagkagulo ang paligid. Ang mga empleyado ay hindi makapaniwala na ang simpleng probinsyana na si John ay anak pala ng isang tanyag na negosyante. Si Sean naman ay halos mawalan na ng ulirat sa hiya. Ilang beses siyang nag-aatubiling magsalita, ngunit hindi na siya pinakinggan. Sa halip, tinawag ng manager ang HR representative sa kanilang branch upang agad na aksyonan ang reklamo laban sa kanya. Habang nangyayari ito, si John ay hindi pa rin mapakali. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o magalit. Sa isang banda, naramdaman niyang may nagtatanggol sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, para bang biglang nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan para patunayan ang sarili. Natatakot siyang isipin ng mga tao na ang dahilan ng kanyang pagtanggap ng respeto ay dahil sa kanyang ama at hindi sa kanyang sariling pagsisikap. Lumapit si Samuel kay John at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Anak, huwag kang matakot. Alam kong iniwasan mong gamitin ang pangalan ko. Ngunit ngayon, nakita ko na dumating ka sa puntong halos wasakin na ng iba ang pagkatao mo. Hindi ko hahayaang manatiling ganito." Naramdaman ni John ang init ng kamay ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, may kaunting bigat na nabawas sa kanyang dibdib. Ngunit alam niya ring hindi matatapos ang lahat dito. Marami pa siyang kailangang pagdaanan, lalo na sa kanyang sariling damdamin. Pinili niyang manahimik at hayaan muna ang mga pangyayari. Nang tuluyan nang mailayo si Sean para kausapin ng HR, muling humarap si Samuel sa mga tao. "Pasensya na po sa lahat ng abala. Ang nais ko lang ay maging patas at marangal ang pakikitungo sa lahat ng empleyado, hindi lang sa anak ko, kundi sa bawat isa na nagsusumikap dito." Tumango ang ilan
at muling nagpalakpakan bilang tanda ng pagsang-ayon. Sa loob ng fast food na iyon, naging saksi ang lahat sa isang tagpong hindi nila malilimutan. Ang isang supervisor na dati ay kinatatakutan at iniidolo ng ilan ay tuluyang nabasag ang kayabangan. Ang isang probinsyanang laging pinapahiya ay lumantad sa katotohanang siya pala ay anak ng isang makapangyarihang tao. At higit sa lahat, ang lahat ng crew ay nakaramdam ng bagong pag-asa na marahil mayroong puwang ang katarungan kahit sa mga simpleng lugar tulad ng kanilang pinagtatrabahuhan. Para kay John, ang lahat ng iyon ay simula pa lamang. Bagamat nabunyag na ang kanyang lihim na pinagmulan, nananatili pa rin ang kanyang desisyon na patunayan sa sarili at sa lahat na kaya niyang magtagumpay, hindi dahil sa apelyido ng kanyang ama, kundi dahil sa sarili niyang pawis at tiyaga. Ngunit ngayong narito na si Samuel, alam niyang hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang mundo. Ang kapalaran niya ay magbabago at dala nito ang mga bagong pagsubok na kakaharapin niya, kasama ang pagbabagong hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga taong nakasaksi ng kanyang laban. Pagkatapos ng mainit na eksenang iyon sa loob ng fast food, mabilis na kumalat ang balita sa mga empleyado at maging sa mga customer na nakasaksi. Ang simpleng crew na si John ay anak pala ng isang kilalang bilyonaryo. Maraming nagtaka kung bakit pinili pa nitong magtrabaho bilang ordinaryong empleyado kung kaya naman niyang mabuhay ng marangya. Ngunit para kay John, mas pinili niyang manahimik at hayaan na lamang ang mga tao na isipin ang gusto nila. Nang matapos ang kaguluhan, agad siyang kinausap ng manager ng branch. Ramdam ang kaba sa boses nito habang sinasabi, "John, pasensya na sa lahat ng nangyari. Di namin akalain na aabot sa ganito. Nais naming humingi ng paumanhin sa lahat ng kahihiyan at pagtrato sa iyo." Tumango lang si Joan at sinabing, "Hindi lang po ako ang nakaranas ng ganito. Marami ring iba. Sana po hindi na maulit kahit kanino." Sa gilid muling lumapit si Samuel sa anak. Hindi maikakaila ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Anak, ngayon alam na ng lahat. Hindi ko na kayang itago pa. Gusto kong makasama ka, hindi lang bilang isang pangalan sa listahan ng pamilya, kundi bilang anak na dapat kong makasama." Napatitig si Joan sa kanya, at sa kanyang puso ay may halong sakit at saya. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula sa ama. Ngunit hindi basta-basta matatanggap ni Joan ang lahat. May bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang nagtatanong kung bakit pinili nitong lumayo sa kanila noon. Bakit ngayon lang, sa dami ng pagkakataon na kailangan ka namin, wala ka? Pero ngayong may nakita kang ganito, bigla ka nalang lalapit. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Natigilan si Samuel. Kita sa kanyang mukha ang panghihinayang. "Nagkamali ako, John. Noon pinili kong sundin ang kagustuhan ng aking kumpanya at pamilya. Pinili kong manahimik kaysa lumaban para sa iyo at sa iyong ina. Pero hindi ibig sabihin niyon ay nakalimutan na kita. Sinubaybayan kita mula sa malayo at ngayong nakikita kong kaya mong tumindig sa sarili mong paa. Mas lalo akong humanga. Kaya ko lang inamin sa lahat ngayon ay dahil ayokong masira ang dignidad mo dahil sa isang supervisor na walang respeto." Tahimik na nakinig si John. Hindi pa rin niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang salitang iyon. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang ama ang pagkakasala at ang matinding pagnanais na bumawi. Samantala, si Sean ay nakaupo sa opisina ng branch, pinagpapawisan at hindi makapingin kanino man. Inimbestigahan siya ng HR at malinaw na nakatala ang mga reklamo laban sa kanya. Isa-isang nagsalita ang mga crew at lahat ay sumang-ayon na hindi lang si John ang nakaranas ng kanyang pagmamalabis.
Ang matagal na niyang kayabangan ay tuluyang bumagsak at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Sa dining area, ang mga customer ay hindi pa rin makapaniwala. Ang ilan ay kinakausap si John, pinupuri ang kanyang kabutihan at pasensya. May nagsabi pang, "Iha, tama lang na ipinaglaban ka ng tatay mo. Napakabuti mong tao, hindi ka dapat ganunin." May mga kruding lumapit at nagsabing, "Salamat John, dahil sa iyo nagkaroon kami ng lakas ng loob. Kung hindi dahil sa iyo, baka patuloy pa kaming natatakot kay Sean." Ngunit para kay John, hindi iyon simpleng tagumpay. Hindi siya nagpunta sa Maynila para kilalanin dahil sa kanyang apelyido. Ang nais niya ay igalang siya dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Kaya't matapos ang lahat ng kaguluhan, tahimik siyang nagpaalam sa kanyang ama. "Salamat tay, pero sana maintindihan mo, gusto kong manatili dito. Gusto kong patunayan sa lahat, lalo na sa sarili ko, na kaya kong magsikap ng hindi umaasa sa pangalan mo." Tumango si Samuel at ngumiti ng panayad. "Kung iyon ang nais mo, igagalang ko. Ngunit mula ngayon, hindi na ako mawawala. Huwag mong isipin na kailangan mong mag-isa sa lahat. Anak kita, at kahit anong mangyari, susuportahan kita." Nagpatuloy ang trabaho sa fast food, ngunit hindi na katulad ng dati ang pakiramdam. Ang mga tao ay mas naging maingat sa pakikitungo kay John, hindi dahil anak siya ng isang bilyonaryo, kundi dahil nakita nila kung gaano siya katatag sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Samantala, ang pangalan ni Sean ay unti-unting nabura sa listahan ng mga kinakatakutang supervisor. Sa halip, siya na ngayon ang halimbawa ng isang taong bumagsak dahil sa kayabangan at kawalan ng respeto sa iba. Kinagabihan, habang pauwi si John, huminto siya sandali sa kanto at tumingin sa malalayong ilaw ng syudad. Malalim ang kanyang buntong hininga. Sa dami ng nangyari, alam niyang magbabago na ang lahat. Ngunit sa puso niya, nanatili ang iisang panata. Patuloy siyang magsusumikap hindi dahil anak siya ni Samuel Cortez, kundi dahil naniniwala siya na bawat tao, probinsyana man o taga-siyudad, ay may kakayahang umangat kung may tiyaga at paninindigan. Sa tahimik na sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Parang boses ng kanyang ina ang bumubulong sa kanyang isipan. "Anak, ipagpatuloy mo lang, nasa iyo ang tunay na halaga." At doon muling bumangon ang kanyang loob. Handang harapin ang mga susunod na pansubok at ang bagong bukas na nakalaan para sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula sa pagkakabunyag ng katotohanan, nanatiling mainit ang usapan sa loob ng fast food. Hindi pa rin matigil ang bulungan ng mga empleyado at mga regular na customer tungkol sa nangyari. Ang dating tahimik na si John, na laging tinuturing na baguhan, ay biglang naging sentro ng atensyon. Ngunit para sa kanya, mas pinili niyang magpatuloy na para bang walang nagbago. Pumasok pa rin siya sa oras, nagsuot ng kanyang uniforme at numiti sa bawat customer. Alam niya sa sarili na iyon ang landas na pinili niya. At ayaw niyang magkaroon ng impresyon na nagbago siya dahil lang nalaman ng lahat ang kanyang pinagmulan. Ngunit hindi iyon ganoong kadali. Tuwing lumalapit sa kanya ang mga kasamahan, may halong paggalang at kaba ang kanilang mga kilos. Ang ilan ay nagsimulang maging masyadong magalang, palaging nag-aalok ng tulong kahit hindi naman kailangan. "John, ako na lang magbubuhat ng tray," sabi ng isa, habang ang iba namay palaging nagtatanong kung ayos lang ba siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng distansya, para bang nagkaroon ng pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa takot at paghanga. Isang gabi matapos ang shift, tinawag siya ng kanilang branch manager para makausap sa opisina. "John," maingat nitong sabi, "gusto naming iparating na bukas ang kumpanya sa anumang hiling mo. Kung nais mong lumipat sa mas magaan na posisyon o kahit man apply sa mas mataas na pwesto, handa kaming tumulong."
Alam ng manager na malaki ang impluensya ng ama ni Joan at ayaw nilang magkamali ulit. Ngunit ngumiti lang si Joan at mahinahong sumagot, "Salamat po, pero mas gusto kong manatili kung nasaan ako ngayon. Hindi po ako nandito para maghanap ng espesyal na pagtrato. Nais ko lang gawin ang tungkulin ko ng patas." Sa kabilang banda, si Sean ay patuloy na iniimbestigahan ng HR. Inalis siya pansamantala sa kanyang tungkulin habang hinihintay ang pinal na desisyon. Maraming kasamahan ang nagbigay ng testimonya laban sa kanya at isa-isa nilang ikinuwento ang mga pagkakataon kung saan sila'y pinahiya at inabuso. Hindi lamang si Joan ang naging biktima, kundi halos lahat ng crew na dumaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kayabangan na matagal niyang ginamit bilang sandata ay siya na ngayong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Samantala, si Samuel ay hindi rin nawala sa eksena. Ilang beses pa siyang bumalik sa branch, hindi para makialam, kundi para kumustahin ang kanyang anak. Laging maayos ang kanyang pananamit at magalang sa mga empleyado. Bagay na lalong nagpatibay ng kanyang imahe bilang isang respetadong tao. Ngunit sa tuwing nag-uusap sila ni John, halata ang pagnanais niyang bumawi sa mga taon ng kanyang pagkawala. "Anak, nais kong ipaalam sa iyo na bukas ang lahat ng pinto para sa iyo. Kung gusto mong mag-aral ulit, tutulungan kita. Kung nais mong sumubok ng ibang trabaho, susuportahan kita." Ngunit matatag ang sagot ni John. "Tay, nagpapasalamat ako, pero sana maintindihan mo, gusto kong ipagpatuloy ito. Nagsimula ako bilang crew at gusto kong ipakita na kaya kong matapos ang pinili kong landas. Hindi ko kailangan ng espesyal na pabor." Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam niyang may parte sa kanya na gustong tanggapin ang alok ng ama. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang tumayo sa sarili niyang paa. Habang nagpapatuloy ang mga araw, mas nakikita ng lahat ang pagbabago sa paligid. Ang mga crew ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita kapag may nakikitang hindi tama. Ang takot na dulot ni Sean ay napalitan ng pagkakaisa. Ang mga customer ay mas naging magalang sa mga empleyado, marahil dahil nasaksihan nila ang kahihiyan na dulot ng pagtrato ng mali sa isang tao. Si Joan, bagamat may bahid ng pagod at sakit sa puso, ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ngunit sa loob niya, nananatiling mabigat ang kanyang mga tanong. Ang muling paglapit ng kanyang ama ay nagdala ng magkahalong emosyon, kasiyahan dahil may taong handang sumuporta, ngunit lungkot dahil ngayon lang ito dumating. Tuwing gabi bago matulog, iniisip niya kung dapat ba niyang yakapin ang bagong ugnayan na ito o manatili sa landas na siya lang ang bumubuo. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad pa uwi, tinawagan siya ng kanyang ina mula sa probinsya. Mahina ang boses nito sa kabilang linya, ngunit puno ng pagmamalaki. "Anak, narinig namin ang nangyari. May kapitbahay na nakapanood ng video sa internet. Hindi ako makapaniwala. Anak ka pala ng isang kilalang tao. Bago ganito, kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi iyon ang dahilan kung bakit mahal ka namin. Ang mahalaga, nakikita naming pinapanday mo ang sarili mong kapalaran." Napaluha si John sa mga salitang iyon. Doon niya naunawaan na anuman ang pinagmulan, ang tunay na sukatan ng kanyang halaga ay kung paano siya titingalain ng mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi dahil sa apelyido kundi dahil sa kanyang pinili at pinagpaguran. Kinabukasan, pumasok siya muli sa trabaho, dala ang bagong lakas ng loob. Habang pinagmamasdan niya ang fast food na puno ng tao, naisip niya na ito ang kanyang naging tahanan sa syudad. Maraming hirap at kahihiyan ang dumaan, ngunit dito rin siya natutong lumaban at tumindig. At ngayong alam na ng lahat ang katotohanan, mas lalo niyang gustong ipakita na hindi siya matitinag. Sa bawat ngiti niyang ibinibigay sa customer, sa bawat tray na maingat niyang inihahain,
At sa bawat salitang magalang na lumalabas sa kanyang bibig, ipinapakita ni John ang kanyang tunay na dignidad. Hindi dahil anak siya ni Samuel Cortez, kundi dahil isa siyang taong marunong rumespeto at magsumikap. Sa kanyang puso, nananatiling malinaw ang panata na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang dangal at ang karapatan ng bawat katulad niyang nagsisimula sa ibaba. At habang patuloy ang kanyang paglalakbay, alam niyang hindi na siya nag-iisa. May mga mata na nakatingin, may mga pusong humahanga, at may amang unti-unting natututo kung paano maging tunay na kasama sa kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, may sariling lakas yan na hubog mula sa lahat ng sakit at kahihiyan. Isang lakas na magsisilbing gabay sa mga darating panghamon. Mabilis lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng trabaho sa fast food. Ngunit hindi na iyon katulad ng dati. Ang mga crew na dati halos walang boses ay nagsimulang maging mas kumpiyansa. Hindi na sila natatakot na magsabi kung may nakikitang mali. At higit sa lahat, mas naging malapit sila kay John. Para bang nakita nila sa kanya ang lakas na matagal na nilang pinipigilan sa sarili. Ang dating takot at pangaalipusta na dala ni Sean ay napalitan ng pagkakaisa at respeto. Samantala, tuloy pa rin ang investigasyon laban kay Sean. Habang nakabinbin ang kaso niya sa HR, hindi na siya pinayagang bumalik sa branch. Ang balita ay kumalat na rin sa ibang supervisor at manager sa iba't ibang lugar. Marami ang nagsabing naging leksyon ito para sa lahat na hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan at posisyon dahil sa huli ang respeto ay hindi nauuha sa takot kundi sa tamang pakikitungo. Si Sean na dating palautos at kinatatakutan ay naging halimbawa ng pagbagsak dahil sa kayabangan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hindi maitatanggi na si John ang sentro ng lahat ng usapan. Hindi dahil anak siya ng isang bilyonaryo, kundi dahil nakita ng mga tao kung paano siya tumindig sa kabila ng lahat ng kahihiyan. Marami sa mga crew ang lumapit sa kanya at nagsabing, "John, salamat dahil nagkaroon kami ng lakas ng loob. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon natatakot pa rin kami." Kahit papaano, nakaramdam si Joan ng ginhawa. Hindi niya man gustong maging sentro ng atensyon, nakikita niya na ang kanyang pinagdaanan ay nagbigay ng inspirasyon sa iba. Isang hapon, muling bumalik si Samuel sa branch. Hindi na tulad ng una, hindi na nagkagulo ang mga tao. Sa halip, nagbigay galang ang mga empleyado at customer sa kanya. Tahimik siyang umupo sa gilid at pinanood ang kanyang anak na abala sa counter. Habang pinagmamasdan niya si Joan, hindi niya maiwasang mapangiti. Kitang-kita niya ang kasipagan at kababaang loob nito, bagay na lalong nagpapatunay na hindi siya nagkamali na ipagmalaki ang anak niya sa harap ng lahat. Nang matapos ang shift, nag-usap silang dalawa. "Anak," sabi ni Samuel, "gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Hindi dahil anak kita, kundi dahil nakikita ko kung paano ka lumalaban sa buhay. Kahit ilang beses kang pinahiya, nanatili kang matatag." Nagbigay ng mahinang ngiti si Joan. "Tay, salamat. Pero sana maintindihan mo, gusto kong patunayan na kaya kong magtagumpay sa sarili kong paraan. Hindi ko nais na isipin ng mga tao na umangat ako dahil sa pangalan mo." Tumango si Samuel. "Nauunawaan ko, Joan. Pero nais kong ipaalala sa iyo na hindi masamang tumanggap ng tulong. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya ay hindi nangangahulugan na mahina ka. Mas lalong nagpapakita na may mga taong handang tumindig kasama mo." Tahimik na nag-isip si Joan. Totoo ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa siya handa. Kailangan niya munang ipagpatuloy ang kanyang sariling laban. Kinabukasan, nagkaroon ng pulong ang HR sa branch upang ilabas ang kanilang desisyon kay Sean. Naroon ang mga empleyado kasama si John. Ipinaliwanag ng kinatawan na matapos ang masusing investigasyon at mga testimonya ng mga crew,
Napagpasyahan ng kumpanya na tanggalin si Sean sa posisyon. Ang lahat ay napabuntong hininga ng ginhawa. Para bang isang malaking bigat ang tuluyang nawala sa kanilang balikat. Habang nakaupo, hindi maiwasang maparamdam ng awa si Joan. Alam niyang mali ang ginawa ni Sean. Ngunit sa kabilang banda, tao rin ito na marahil ay naging biktima ng sarili niyang kayabangan at maling pananaw. Hindi siya nagdiwang sa pagbagsak ng kanyang supervisor. Sa halip, mas pinili niyang manatiling tahimik. Matapos ang pulong, nilapitan siya ng ilan sa kanyang mga kasamahan. John, hindi ka lang basta crew dito. Isa kang inspirasyon sa amin. Dahil sa iyo, natutunan naming hindi dapat baliwalain ang sarili naming dangal. Napangiti si John at tumango. Hindi lang ako ang may laban. Tayong lahat may karapatan tayong igalang. Sa sumunod na mga araw, mas naging maayos ang takbo ng trabaho sa branch. Ang mga crew ay nagtutulungan ng walang takot. Ang manager ay naging mas bukas sa kanilang mamahinaing at mungkahi. Ang mga customer ay mas naging magalang. Para bang ang isang insidenteng puno ng kahihiyan at gulo ay nagbuma ng pagbabago na matagal na nilang inaasam. Ngunit sa kabila ng lahat, si John ay nanatiling simple. Patuloy siyang nagtratrabaho ng may ngiti, patuloy na nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya, at patuloy na ipinapakita ang kanyang kabutihan. Hindi niya hinayaan na ang pangalan ng kanyang ama ang maging dahilan para mag-iba siya. Sa halip, mas lalo niyang pinatunayan na ang kanyang lakas at dignidad ay nagmumula sa kanyang sariling puso at pagpapagal. At habang lumalalim ang gabi, habang nafaupo siya sa maliit niyang kwarto sa boarding house, napatingin siya sa sulat mula sa kanyang ina na nakapaskil sa dingding. Doon nakasulat ang mga salitang paulit-ulit niyang binabalikan. Anak, nasa iyo ang tunay na halaga. Sa kanyang mga mata, muling kumislap ang liwanag ng pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang landas, ngunit handa siyang harapin ito. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Matapos ibalita ng HR ang pinal na desisyon tungkol kay Sean, mas lalong nagkaroon ng bigat ang presensya ni Samuel Cortez sa branch. Hindi man siya formal na konektado sa operasyon ng fast food, hindi maikakaila na ang kanyang pangalan at impluensya ay nagdulot ng matinding epekto. Ang lahat ng staff ay naging mas maingat, hindi dahil sa takot, kundi dahil nakita nila kung paano niya pinanindigan ang dangal ng kanyang anak. Ngunit higit pa doon, nagsilbi itong paalala na may mga taong handang manindigan laban sa pang-aabuso, gaano man kaliit o kalaki ang taong apektado. Isang araw, muling bumalik si Samuel sa branch, ngunit hindi para magpakilala o gumawa ng eksena. Tahimik siyang naupo sa isang mesa, nag-order ng simpleng pagkain at minamasdan ang galaw ng mga tao. Agad siyang nilapitan ng branch manager at nagbigay galang. Sir, hindi po namin inasahan na muli kayong bibisita. Maaari po ba kaming mag-alok ng espesyal na serbisyo para sa inyo? Ngunit marahan lang siyang umiti at sumagot, hindi ko kailangan ng espesyal. Nandito ako para makita kung paano nagbago ang lugar na ito. At higit sa lahat, para suportahan ang anak ko. Habang pinagmamasdan niya si John na abala sa counter, lumapit siya sa manager at mahinahong nagtanong, sabihin mo nga, paano ninyo hinahayaan na mangyari ang mga ganitong pang-aabuso? Hindi lang si John ang biktima, kundi halos lahat ng crew. Ano ang ginagawa ninyo para siguraduhin na hindi na ito mauulit? Hindi agad nakasagot ang manager, halatang nabigla sa bigat ng tanong. Sir, aminado po kaming nagkulang. Ngunit mula po nang maganap ang insidente, nagsimula na po kaming magpatupad ng mas mahigpit na monitoring at training para sa aming mga supervisor. Hindi man malakas ang boses ni Samuel, dama ng lahat ang bigat ng kanyang pananalita. Mabuti kung ganon. Dahil tandaan ninyo,
Hindi lang kita o benta ang sukatan ng tagumpay. Kung ang mga empleyado ninyo ay hindi marunong igalang, mawawala rin ang halaga ng kumpanya. Huwag ninyong hayaang maulit ang ginawa ni Sean. Dahil kung mangyayari ulit iyon, hindi lang pangalan ninyo ang masasaktan, kundi ang buong kumpanyang kinabibilangan ninyo. Ang mga crew na nakarinig ay tahimik na tumango. Ramdam ang lakas ng kanyang mga salita. Ang manager naman ay napayuko, tanda ng pagkilala sa kanyang pagkukulang. Hindi iyon pananakot, kundi isang pagpapaalala mula sa isang taong may malawak na karanasan sa pamamahala at pagtrato sa tao. Samantala, si Joan ay nakatayo lang sa counter. Pinagmamasdan ang kanyang ama habang nagsasalita. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang damdamin. Sa isang banda, nakikita niyang matatag at marunong manindigan ang kanyang ama. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang isipin ng mga tao na ginagamit niya ang kapangyarihan nito para protektahan ang sarili. Alam niya sa kanyang puso na ang gusto lang niya ay respetuhin siya dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, muling lumapit si Samuel kay Joan. "Anak, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang plano mo? Gusto mo bang manatili rito o may iba ka nang naiisip?" Tumingin si Joan sa kanya at marahang ngumiti. "Tay, gusto kong manatili. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan, hindi lang sa iba kundi sa sarili ko. Nagsimula ako rito bilang ordinaryong crew at gusto kong tapusin ang landas na ito." Tumango si Samuel, bakas ang paggalang sa desisyon ng kanyang anak. "Kung ganoon, hindi kita pipilitin. Ngunit tandaan mo, hindi ka na kailanmang nag-iisa. Kahit saan ka pumunta, nasa likod mo ako." Habang nagpapatuloy ang araw, naging mas malinaw sa lahat ang mensahe ni Samuel. Hindi niya tinuturing na espesyal si Joan sa trabaho, kundi ipinapakita niya na ang respeto ay karapat-dapat para sa lahat, hindi lamang para sa may kilalang apelyido. Ang mga crew ay mas naging maayos ang samahan, ang mga customer ay nakakita ng bagong mukha ng serbisyo, at ang branch ay tila nagkaroon ng panibagong sigla. Ngunit para kay Joan, ang lahat ng iyon ay nagsilbing paalala na malayo pa ang kanyang tatahakin. Oo, nawala na ang pang-aabuso ni Sean, at oo, may ama na siyang handang suportahan sila. Ngunit alam niyang darating ang panahon na siya mismo ang haharap sa mas malalaking hamon. Mga hamong hindi na kayang ayusin ng pangalan o yaman ng kanyang ama, kundi ng kanyang sariling kakayahan at paninindigan. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na silid, muling sinulat ni Joan sa kanyang diary ang mga pangyayari. "Marami akong natutunan ngayon. Ang respeto ay hindi nakukuha sa takot at ang dangal ay hindi nabibili ng pera. Ang tunay na lakas ay nasa pagtitiis, sa pagbangon at sa paninindigan." Sa kanyang mga mata, kumislap ang pag-asa na hindi lamang siya lalaban para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng taong katulad niya na nagnanais na igalang sa kabila ng kanilang pinagmulan. At sa ilalim ng liwanag ng lampara, muling nabuo sa kanyang puso ang pangako na hindi siya hihinto. Haharapin niya ang lahat ng darating na pagsubok, dala ang lakas na natutunan niya mula sa kanyang sariling karanasan, at ang suporta ng isang amang handa ng maging bahagi ng kanyang mundo. Makalipas ang ilang linggong mula nang tuluyang matanggal si Sean, unti-unti nang bumalik sa katahimikan ang fast food branch. Ngunit hindi maikakaila na malaki ang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga crew na dati halos walang boses ay nagsimulang magsalita. Nagiging mas bukas ang loob sa kanilang manager. At higit sa lahat, mas naging buo ang tiwala nila sa isa't isa. Ang dating takot na dulot ng pang-aabuso ni Sean ay napalitan ng pagkakaisa at pagkalinga. At sa gitna ng lahat, si Joan ang naging simbolo ng kanilang tapang. Ngunit para kay Joan, hindi iyon dahilan para magpakampante.
Alam niyang maraming nakatingin sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil na rin sa katotohanang anak siya ni Samuel Cortez. Madalas niyang marinig ang bulungan ng ilang kasamahan. Hindi basta-basta si John, may kaya pala ang pamilya niya. May ilan na humahanga, ngunit may iilan ding nagsisimulang magtanong kung bakit pinipilit pa niyang manatili sa pagiging crew kung maaari naman siyang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Isang araw pagkatapos ng kanyang shift, tinawag siya ng manager para mag-usap. "John, gusto kitang tanungin. Sigurado ka bang gusto mo pa ring manatili rito? Maraming oportunidad ang pupwedeng ibigay sa iyo, lalo na't alam naming anak ka ng isang kilalang negosyante." Tumingin si John sa kanya at marahang ngumiti. "Opo, sigurado po ako. Nandito ako hindi dahil sa pangalan ng tatay ko. Nandito ako dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong magsimula sa ibaba at magsumikap hanggang sa dulo." Hindi na muling nagpumilit ang manager, bagkus ay napangiti na lamang at nagsabi, "Kung ganon, susuportahan ka namin." Samantala, si Samuel ay patuloy pa ring lumalapit sa kanyang anak. Hindi araw-araw, ngunit sapat para maramdaman ni John na hindi na siya nag-iisa. Tuwing nagkikita sila, palaging dala ng kanyang ama ang tanong na, "Anak, handa ka na bang umalis dito at sundan ang ibang landas?" Ngunit palagi ring iisa ang sagot ni John, "Hindi pa, tay. Gusto ko pang tapusin ang sinimulan ko." At sa bawat sagot niya, mas lalo lamang tumataas ang respeto ng kanyang ama sa kanya. Ngunit hindi lahat ay masaya sa nangyari. May ilang supervisor mula sa ibang branch na nagsimulang magtanong kung bakit pinarusahan si Sean ng ganoon katindi. May mga nagsasabing baka naging mabigat ang desisyon dahil na rin sa impluensya ni Samuel. May ilan pang nagdududa kay John, iniisip na baka ginagamit niya ang kanyang pinagmulan para makakuha ng espesyal na pagtrato. Kahit hindi totoo, alam ni John na hindi niya kontrolado ang lahat ng iniisip ng tao. Kaya't ang tanging magagawa niya ay ipakita sa araw-araw na siya'y naroon hindi bilang anak ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang empleyadong marunong magsikap at igalang ang kanyang trabaho. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa stockroom, lumapit sa kanya ang isa sa mga kasamahan niyang matagal ng tahimik. "John," mahina nitong sabi, "gusto lang kitang pasalamatan. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng lakas ng loob. Kung hindi dahil sa mga nangyari, baka hanggang ngayon natatakot pa rin kami. Hindi ka lang basta kasamahan sa trabaho, inspirasyon ka namin." Napaluha si John sa narinig. Hindi niya kailanmang inisip na ang kanyang simpleng pagtitiis at pananahimik sa kabila ng kahihiyan ay makakapagbago ng pananaw ng iba. Habang papalabas sila ng branch, napansin nila ang mga ilaw ng syudad na kumikislap sa gabi. Tahimik na napabuntong hininga si John. Sa isip niya, malayo na ang kanyang narating mula ng unang araw na pumasok siya bilang crew. Mula sa kaba at hiya, na yun ay tumayo siya ng may dangal at respeto. Ngunit alam niyang hindi pa dun nagtatapos ang lahat. Malayo pa ang landas at marami pa siyang kailangang patunayan. Sa kabilang banda, si Samuel ay patuloy na nag-iisip ng mga paraan kung paano niya masusuportahan ang anak nang hindi sinisira ang kagustuhan nitong maging malaya. Madalas niyang sabihin sa kanyang sarili, "Kung ito ang nais ng anak ko, kailangan kong respetuhin." Ngunit darating ang panahon na makikita niyang may mas malawak pang mundo na naghihintay sa kanya. At sa gabing iyon, habang nafaupo si John sa kanyang maliit na kwarto, muling isinulat niya sa kanyang diary ang kanyang nararamdaman. "Ngayon ko napagtanto na ang dangal ay hindi nakukuha sa pangalan ng pamilya, kundi sa paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Kahit ano ang sabihin ng iba, ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kung sino ang tatay ko, kundi sa kung sino ako at sa kung paano ako nagmamahal at nagsusumikap."
Ang bawat salita ay nagsilbing paalala sa kanya na anuman ang mangyari, hindi niya bibitawan ang panata sa sarili. Panata na ipagpapatuloy ang laban, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa lahat ng mga katulad niyang nagsisimula sa ibaba at nagnanais igalang sa kabila ng kanilang pinagmulan. At sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang susunod na yugto. Isang yugto kung saan mas malinaw na makikita ng lahat ang kanyang tunay na halaga. Sa mga sumunod na linggo, tila tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa fast food branch. Wala na si Shan at ang takot na dati nakaugat sa bawat sulok ng lugar ay napalitan ng mas maaliwalas na kapaligiran. Ang mga crew ay mas nagtutulungan, mas malaya nang magpahayag ng kanilang saloobin, at ang manager ay naging mas bukas sa kanilang mga pangangailangan. Sa lahat ng ito, si Joan ang naging sentro ng pagbabago. Hindi siya humingi ng espesyal na pagtrato, ngunit ang kanyang tapang at pagtitiis ang nagsilbing aral sa lahat na ang respeto ay dapat ibinibigay sa bawat isa. Ngunit sa kabila ng maayos na takbo ng mga bagay-bagay na natiling totoo sa sarili si Joan, pinili pa rin niyang manatili sa kanyang posisyon bilang crew. Kahit ilang beses nang inalok ng kanyang manager na iangat siya. Para sa kanya, hindi pa tapos ang kanyang laban. Gusto niyang ipakita na kaya niyang magtagal at magtagumpay nang hindi umaasa sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit unti-unti ring dumarating ang mga hamon na hindi niya inaasahan. Minsan, may ilang bagong empleyado na tila may halong pagdududa sa kanya. May narinig siyang bulungan mula sa dalawa, baka kaya ganyan katapang kasi anak ng mayaman. Hindi natin alam, baka ginagamit lang niya ang pangalan ng tatay niya. Masakit iyon para kay Joan dahil alam niyang hindi iyon ang totoo. Ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa lahat ng tao, kundi sa sarili niya mismo. Samantala, si Samuel ay patuloy na sumusubok na bumawi sa kanyang anak. Isang araw, matapos ang shift ni Joan, niyaya siya nitong maghapunan sa isang simpleng restaurant. "Anak," sabi ni Samuel habang nakatingin sa kanya, "alam kong matatag ka at kayang-kaya mong tumindig ng mag-isa. Ngunit nais ko ring ipaalala na may mga pagkakataon na hindi masamang tanggapin ang tulong. Kung gugustuhin mo, maaari kitang suportahan sa pagbabalik sa pag-aaral. Maaari kang kumuha ng kursong gusto mo at hindi mo na kailangang mag-alala sa gastusin." Tahimik na nakinig si Joan at sa loob nga'y may halong pagnanais na tanggapin ang alok. Matagal na niyang pinangarap na makapagpatuloy ng pag-aaral, ngunit lagi niyang inuuna ang kanyang pamilya. "Tay," may nahon niyang sagot, "salamat po, ngunit gusto ko pong tapusin muna ang pinasok kong trabaho rito. Nagsimula ako bilang crew at gusto kong maranasan ang lahat ng kasama rito hanggang sa marating ko ang pinakamataas na kaya kong abutin." Muling tumango si Samuel at ngumiti, bakas ang paghanga sa desisyon ng kanyang anak. "Kung ganoon, susundin ko ang kagustuhan mo. Ngunit tandaan mo, lagi akong narito. Hindi mo kailangang labanan ang lahat ng mag-isa." Habang patuloy ang mga araw, nagsimulang makaramdam si Joan ng mas malaking responsibilidad. Hindi na lang siya basta crew. Para sa kanyang mga kasamahan, isa siyang inspirasyon. Marami ang lumalapit sa kanya kapag may problema, humihingi ng payo o simpleng gustong makausap. At kahit pagod siya, palagi siyang handang makinig at magbigay ng lakas ng loob. Unti-unti, nagiging haligi siya ng kanyang mga kasama, bagay na hindi niya inakalang mangyayari noon. Isang araw, dumating ang pagkakataon na muling subukin ang kanyang tapang. Isang customer ang nagreklamo ng malakas dahil sa kaunting aberya sa order. Pinagalitan nito ang isa sa mga bagong crew at halos ipahiya ito sa harap ng lahat. Napansin iyon ni Joan at agad na lumapit. Maayos ngunit matatag ang kanyang tinig nang sabihin, "Pasensya na po sir, kami na po ang bahala rito.
Hindi niya po sinasadya at aayusin po agad ang inyong order. Nagulat ang customer sa kanyang pagiging kalmado at kalaunan ay tumahimik na rin. Ang bagong crew ay halos maiyak sa takot, ngunit nilapitan siya ni John at sinabing, "Huwag kang matakot. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo." Ang eksenan iyon ay lalong nagpatibay sa respeto ng mga tao kay John. Nakita nilang hindi lang siya matatag sa sarili, kundi kaya rin niyang ipaglaban at protektahan ang iba. At doon, mas lalong naging malinaw na hindi lang siya basta inspirasyon. Isa siyang tunay na lider. Nang malaman iyon ni Samuel, lalo siyang napuno ng pagmamalaki. Sa kanilang muling pagkikita, hindi niya naiwasang sabihin, "Anak, ngayon nakikita ko kung sino ka talaga. Hindi ka lang basta nagtatrabaho. Nagbibigay ka ng liwanag sa mga kasama mo." Hindi lahat ng tao kayang gawin iyon. Sa puso ni John, naramdaman niya na bagamat mahaba pa ang kanyang tatahakin, unti-unti nang nabubuo ang kanyang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong umaasa at naniniwala sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinanhahawakan ang panata na hindi siya hihinto hanggat hindi niya napapatunayan na ang dangal at respeto ay hindi nakukuha sa pangalan, kundi sa pagsikap, kabutihan at paninindigan. Sa gabing iyon, bago siya natulog, muli niyang sinulat sa kanyang diary ang kanyang nadarama. "Ngayong mas malinaw na sa akin ang aking landas, alam kong malayo pa ang aking mararating. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng kapalaran, ngunit ang sigurado, hindi ko kailanman bibitawan ang aking prinsipyo. Dahil sa huli, iyon ang tunay na magdadala sa akin sa tagumpay." At sa pagdampi ng malamig na hangin mula sa bintana ng kanyang maliit na silid, napapikit siya ng may ngiti, handang harapin ang panibagong bukas na darating. Lumipas pa ang mga buwan at lalo pang tumibay ang pangalan ni John sa loob ng kanilang branch. Hindi na siya basta-basta crew lamang. Naging simbolo siya ng pagbabago at inspirasyon para sa mga kasama. Sa bawat araw na pumapasok siya, dala niya ang tiwala ng kanyang mga katrabaho at ang respeto ng mga customer. Maging ang manager ay palaging nakikinig sa kanyang mga mungkahi at hindi na rin basta nababalewala ang kanyang tinig. Ang dati tahimik at kinakahiya ng supervisor ay ngayon nagiging haligi ng lakas ng loob para sa lahat. Ngunit kasabay ng pag-angat na iyon ay dumating din ang mabibigat na hamon. Hindi pa rin natatapos ang mga bulong-bulungan. May mga empleyado mula sa ibang branch na nagsasabing, "Madali lang para kay John, anak naman siya ng bilyonaryo." May mga taong hindi lubos na naniniwala na kaya niyang marating ang kanyang kinalalagyan nang walang impluensya ng kanyang ama. Kahit hindi totoo, dumikit na rin sa kanya ang impresyon na yon at bagamat piniilit niyang huwag magpaapekto, minsan ay hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, tumigil siya sa isang maliit na parke at umupo sa isang bangko. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, ano nga ba talaga ang halaga ko? Nakikita ba nila ako dahil sa sarili kong pagsisikap o dahil lang sa pangalan ng tatay ko? Hindi niya namalayang dumating si Samuel. Dala ng kagustuhang makasama ang anak kahit sa simpleng paraan. "Anak," sabi niya habang umuupo sa tabi ni John, "huwag mong hayaang sirain ng mga salita ng iba ang pinaghirapan mo. Ang nakikita ko ay isang anak na hindi sumusuko, hindi tumatakbo, at hindi pumapayag na yurakan ng kahit sino." Nagbuntong hininga si John at tumingin sa ama. "Tay, hindi ko maiwasang magduda minsan. Ang hirap kapag alam mong kahit anong gawin mo, may mga taong magsasabing hindi ikaw ang nagtagumpay, kundi ang pangalan mo lang." Hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay at marahang nagsabi, "Alam ko ang pakiramdam na iyan. Matagal din akong kinuwestiyon bago ko narating ang lahat ng ito. Pero tandaan mo, hindi ang salita ng iba ang magtatakda ng halaga mo.
Ikaw mismo ang may hawak ng iyong landas. At nakikita ko ngayon, anak ko man o hindi, ay isang dalagang matatag na kayang pamunuan ang sarili niyang mundo. Sa sumunod na mga linggo, nagpatuloy si John sa kanyang trabaho. Sa kabila ng mga bulong, mas pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga taong naniniwala sa kanya. Naging masigla ang bawat shift at unti-unti ring nasasanay ang lahat na hindi siya naiiba sa kanila. Isang empleyado pa ang lumapit at nagsabi, "John, dati naiilang ako sa iyo dahil alam kong anak ka ng mayaman. Pero ngayon, nakita kong totoo kang tao. Hindi ka nagbago kahit nalaman namin ang totoo. Salamat dahil nanatili kang kasama namin." Napangiti si John at doon niya muling naramdaman na hindi kailangang patunayan ang lahat sa lahat ng tao. Ang mahalaga, alam ng mga taong pinakamalapit sa kanya kung sino siya talaga. Samantala, sa kumpanya ni Samuel, kumalat din ang balita tungkol sa kanyang anak. Maraming nagulat na ang isang anak ng may-ari ay piniling magtrabaho bilang crew sa fast food, imbes na agad na umupo sa isang opisina. May ilan na humanga at may ilan din na nagtanong kung bakit hinahayaan ni Samuel ang anak sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa bawat pagtatanong, iisa lang ang sagot niya. Dahil iyon ang gusto niya, at naniniwala akong may aral siyang matututunan doon na hindi matutumbasan ng kahit anong unibersidad o opisina. Dumating ang isang araw na inanyayahan si John ng HR ng kanilang branch para makausap. "John," sabi ng kinatawan, "nakita namin ang pagbabago hindi lang sa iyo kundi sa buong grupo mula nang dumating ka rito. Sa totoo lang, gusto ka naming ialok sa isang mas mataas na posisyon bilang team leader. Naniniwala kaming karapat-dapat ka." Napangiti si John, ngunit naramdaman din niya ang bigat ng desisyon. Hindi niya nais na isipin ng iba na mabilis lang ang pag-angat niya dahil sa kanyang ama. Ngunit nakita niya rin ang pagkakataong mas makakatulong siya sa kanyang mga kasamahan. "Kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ako, tatanggapin ko. Pero sana maintindihan ninyo, gagawin ko ito hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa tiwala ninyong kaya kong gampanan ang tungkulin." At mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto para kay John. Hindi na lang siya simpleng crew. Siya na ngayon ay isang leader, isang taong tinitingala hindi dahil sa kanyang pinagmulan, kundi dahil sa kanyang sariling katayahan. Sa kanyang puso, alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Ngunit sa bawat hakbang, dala niya ang aral ng kanyang nakaraan, ang hirap, ang hiya, ang tapang, at higit sa lahat, ang dignidad na hindi kayang tapakan ng kahit sino. At sa bawat pag-uwi niya sa gabi, dala ang ngiti at pagod, alam niyang unti-unti nang natutupad ang kanyang pangarap, ang mapatunayan sa sarili at sa lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa apelyido, kundi sa gawa at sa puso.